Isang maulang hapon sa ating lahat at salamat sa Diyos at ito'y tumila at welcome din sa ating mga bisita at tayo muna'y manalangin. Aming Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na biyaya na iyong ipinagkakaloob sa iyong iglesia. Nawa sa hapong ito, maitanghal ang Panginoong Jesucristo sa pangangaral ng iyong salita at ito ay magbunsod ng kaligtasan lalo pa sa mga tao na wala sa inyo, o aming Panginoon. At nawa ay mas makilala ka namin, mas matuto kami sa mensahe na aming mapapakinggan. At ang presensya mo sa aming kalagitnaan, bumaba ito, kumilos ang banal na Espiritu sa bawat isa na naririto sa gusaling panambahan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa siguro sa pinaka sikat na bersikulo sa Biblia dahil ito ay kinagigiliwan na gamitin hindi lamang ng mga mananampalataya bagkus kahit mga hindi mananampalataya, ito ay isa rin sa pinaka paborito nila na ginagamit lalo na lamang kung mayroong mga pagdiriwang ng kaarawan, nais na himukin o encourage o palakasin ang isang tao. O kahit mga simpleng usapan lamang, nagagamit din ang talata na ito sa Biblia. Sa maraming pagkakataon din, marami din sa atin, kahit na sa mga mananampalataya, hindi ganoon nauunawaan o hindi ganoon na kaalam ang talata na ito kung ano ba talaga ang sinasabi. So ating buksan ang talata sa mga awit, Kabanata 37, talata 4, Psalm chapter 37, verse 4, at sinasabi ng salita ng Diyos, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Sa talatang ito, sa awit Kabanata 37, talata 4, ay pinangahawakan ito, sinasandigan ito dahil sa mga katotohanan o kanilang nauunawaan na ang talatang ito ay may kaugnayan lamang sa pangmaterial na mga bagay o pangmundo lamang. Ngunit sa hapon na ito, mapag-aaralan natin at malilinawan tayo kung ano ba talaga ang tinuturo at anong ibig sabihin ng Psalm chapter 37, verse 4. Maraming dahilan upang magpakaligaya sa Panginoon. Ngunit walang anumang dahilan upang ang isang tao ay hindi lumigaya sa Diyos. Lalong-lalo na tayong mga mananampalataya na nakaranas ng kanyang pagpapala, unang-una ng kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, ito ang pangunahing dahilan upang tayo ay magpakaligaya sa Panginoon. Ang Psalm chapter 37 verse 4 ay utos. Hindi lamang ito mungkahi na maaaring pagpawalang bahala. Ito ay dapat isagawa at isakatuparan, ngunit napakahirap gawin. At napakahirap isabuhay, lalong-lalo na kung walang biyaya ng Diyos. Likas sa tao na gawin ang mga bagay nang walang pagkukusa. O kahit gawin man nila ito ay dahil sa kapalit na kanilang inaasahan o hinihintay sa pag-asang may magandang bunga na mangyayari sa kanyang buhay. Ganito ang tao pagdating sa Diyos, lalong-lalo na ang kanilang paglapit ay dahil lamang sa kanilang makukuha dito. Sa makatuwid ay dahil sa pagnanais ng laman na kanilang tinatangi at hindi sa isang napakalaking bagay
na dapat sana'y kanilang makita at maunawaan. At ito ang kasalanan. Kasalanan na pumipigil upang ang isang tao ay hindi magpakaligaya o mawalan ng gana sa Diyos. May tatlong punto. Kaya nga nang sabi ko, may tatlong katanungan o tatlong punto tayo na tatalakayin sa oras na ito. Ang una, ano ang tunay na kahulugan na magpakaligaya tayo sa Diyos? Ano ang tunay na kahulugan na magpakaligaya tayo sa Diyos? Ang ikalawa, bakit dapat magpakaligaya sa Diyos? Bakit dapat magpakaligaya sa Diyos? At ang pangatlo, ano ang nasa ng Diyos na ibibigay niya? Ano ang nasa ng Diyos na ibibigay niya? So, sa unang punto, ano ang tunay na kahulugan na magpakaligaya tayo sa Diyos? Ang paniniwala ng mundo o ng mga tao na walang tunay na pagkakilala sa Diyos sa talatang ito, na kung tayo magpapakaligaya sa Diyos, kanyang ibibigay ang ninanais ng ating puso. Totoo nga naman. Ngunit, ang mali ay ang tamang unawa at katotohanan sa sinasabi ng talatang ito. Hindi material, kayamanan, o magandang kalusugan, o makalaman na pagnanais, ang ipinapangako o sinasabi ng mga awit, chapter 37, verse 4. Ngunit higit pa rito, ito'y may kinalaman sa ating kaluluwa at mas mauunawaan natin ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa hapon na ito. Dapat nating malaman, inuulit ko, dapat nating malaman na ang Psalm chapter 37 verse 4 ay isang utos na dapat sundin. Totoo ang ating narinig na isang utos sa mga tao ng Diyos, dahil sino pa ba ang magkakaroon ng kagalakan sa Diyos kung hindi ang kanyang mga tao? Tayong mga mananampalataya ang higit na magkakaroon ng kaligayahan sa ating Panginoon dahil sa kanyang ginawa sa atin, dahil sa kanyang pagliligtas, dahil sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito rin ay tumatalakay sa katugunan o nararamdaman patungkol sa Diyos. Halimbawa na lamang sa mabibigat na probidensya na dumarating sa atin, sa ating mga pagsubok, sa ating mga pagdaramdam, ano ang ating nagiging tugon? Ano ang ating damdamin sa Panginoon? Sa mga bagay na nangyayari na ito, ano ang ating katugunan? Tayo ba ay may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos? Na kahit nakakaranas ang isang mananampalataya ng kabigatan at pagsubok, tayo ba ay nananatiling masaya o maligaya sa piling ng ating Diyos? Napakahirap. Maging ang ilan na matagal na sa pananampalataya, nahihirapan pa ring maunawaan. Lalo na ang mga wala sa Panginoon. Mahirap maunawaan na kung paano ang isang tao, kung isang tao na mananampalataya na, bagamat nakakaranas ng kabigatan at mga pagsubok, at may mga pagkakataon na nalulugmok din naman, nalulungkot. Ngunit hindi ito ang kabuang tugon at damdamin nila para sa Diyos. Dumarating sa buhay ng isang mananampalataya. Sa ating mga pagsubok, sa ating mga pagdaramdam, ito sana ang ating magiging tugon, na tayo may kaligayahan, na tayo may pagnanais sa ating Diyos. Ngunit sa marami rin pagkakataon, hindi rin ito ang ating nagiging katugunan. Ngunit pinapaalala ng talatang ito na sa kabila ng mga ito, tayo may pag-asa sa Diyos. Ang ating mga mata at isipan ay dapat nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo nang may kagalakan
at pagnanais sa Kanya lamang. Na kahit na sa mabibigat na probidensya, na kahit na sa mabibigat na pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang talata na ito ay nagpapaalala sa atin upang tayo manatili ng may kagalakan sa ating Panginoong Jesucristo. At napakahirap, inuulit ko, ito'y sa biyaya lamang ng Diyos kung bakit ang isang tao nakakaranas ng mabigat na pagsubok sa kanyang buhay bilang mananampalataya ay mananatiling may kagalakan at pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtuturo din ang talatang ito na ang ating buong kagalakan ay sa Diyos lang natin matatagpuan. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang ating tanging kasapatan at wala nang iba pa. Hindi tayo nagiging masaya, hindi tayo nagiging maligaya, na ito ay nakabatay sa nararanasan natin sa ating buhay, na magandang karir, na magandang buhay, mataas na antas sa ating society. Ngunit ang kagalakan ng isang mananampalataya ay nakabatay sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay sapat na. Siya ang ating kasapatan sa kabila ng ating mga kakulangan. Siya ang ating kasapatan sa kabila na hindi natin alam kung anong darating para bukas o ano ang mangyayari sa ating buhay. At siya ang ating kasapatan dahil kailanman hindi nagkulang ang kanyang biyaya na laging sapat at mapagkakatiwalaan. Sa ganitong paraan, bakit dapat magpakaligaya sa Diyos? Ang ikalawang punto ay, bakit dapat magpakaligaya sa Diyos? Dapat na magpakaligaya ang tao sa Diyos, hindi lamang sa mga bagay na nakukuha niya dito o sa mga pagpapalang kanyang natatanggap, ngunit sa kabuuan ng kanyang buhay. Dahil ang katungkulan ng tao ay sa lahat ng kanyang ginagawa ay magpakaligaya at luwalhatiin niya ang Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Walang ibang bagay na dapat isaalang-alang ang tao sa kanyang buhay, higit sa lahat ang mananampalataya. Kung hindi bigyang kaluwalhatian ng Diyos, sundin ang kanyang kalooban at magpasakop sa kanyang mga salita. Ang pinakamataas na antas na kagalakan ng isang mananampalataya ay kung mabibigyan niya at nabibigyan niya ng karangalan at kaluwalhatian ang Diyos. Dapat na magpakaligaya ang tao sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala at ating kinakailangan. Maging ito'y pisikal, material, at higit sa lahat, espiritual. Walang ibang pinagmumulan nito kung hindi ang ating Diyos. Ano man ang ating tinatamasa sa ating buhay, maging sa ngayon, ay dahil lamang ito sa biyaya ng Diyos. Maging ang mga wala sa Diyos, nakakaranas ng pagpapala, nakakaranas ng kabutihan, ang tinatawag na common grace. Ngunit kahit ganito ang nararanasan ng mga tao, ay hindi pa din nila kinikilala ang Diyos na matuwid, banal, at makatarungan. Dapat na magpakaligaya sa Diyos dahil siya ang tanging tagapagligtas, si Kristo, at siya ay Diyos. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na dapat natin makita si Kristo. Higit sa lahat, sa talatang ito, pag ito ay ating binabasa at ito ay ating naalala, si Kristo ang una dapat nating naalala at pumapasok sa ating isipan. Walang ibang kagalakan at dapat na ikagalak ang taong may pagkakakilala sa Diyos kung hindi si Kristo lamang. Si Kristo ang tunay na kasiyahan, kasapatan, at kagalakan ng mga mananampalataya.
Walang iba. Walang dapat ibang makapalit sa kasapatan at kaligayahan sa buhay ng isang mananampalataya. Walang iba kung hindi si Kristo. At sa ikatatlong punto, ano ang nasa ng Diyos na ibibigay niya? Ito yung inaabangan ng mga tao na tinatanggap ang mensahe na ito, na binibigkas ang mensahe na ito. Ano ba yung nasa na ito? Ano ba yung bagay na ito na ibibigay sa kanya ng Diyos? Di ba? Higit pa ito sa mga material na bagay. Higit ito sa kayamanan at makamundong pagnanais. Kung tayo tunay na magpapakaligaya sa Diyos, o siya talaga ang pinakakagalakan, mas makikilala natin siya ng lubusan kung sino ba talaga siya. Kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Mas titibay ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Mas makikita natin ang Kanyang kagandahan at kadakilaan. Mas lalo din nating mararamdaman ang Kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Mas mapapalapit at mamahalin natin ang Diyos. At higit sa lahat, kung tayo magpapakaligaya sa Diyos, ang tinutukoy sa talatang ito ay ang ating espiritual. Ito ang nasa na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating espiritual ay mahalaga. Mahalaga ito na nakaangkla sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa ating mga sarili. Ito ang nasa o ibig ng puso na ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos sa isang tao na siya ang kagalakan at nagpapaligaya sa Kanya. Dahil ang isang mananampalataya na may tunay na kagalakan sa Diyos ay mas inaalala niya ang kapakinabangan ng kanyang espiritual na buhay. Ang kanyang paglago bilang tao ng Diyos. At wala naman sigurong isang mananampalataya na ayaw lumago. So lahat tayo gusto nating lumago bilang mga Kristiyano. Gusto nating lumago sa pagkakilala natin sa Panginoon. Gusto nating lumago sa kabuuan ng ating pagiging Kristiyano. Ang isang tao ng Diyos na nagnanais na lumago sa kanyang espiritual na buhay ay patuloy at magpapatuloy na magkaroon ng kagalakan sa Diyos. Walang ibang nasa ang kanyang puso kung hindi purihin siya at sambahin ang kanyang pangalan. At kung magkagayon, kung ito ang disposisyon ng isang tao ng Diyos, ibibigay at ipagkakaloob ito ng Diyos sa kanyang buhay. We are privileged, mga kapatid, sa mundong ito na tayo niligtas ng Panginoon. Dahil tayo din ang higit na nakikinabang at tayo ang mas higit na pinagpapala ng Diyos, labas sa mga material o anumang bagay, ngunit higit sa lahat, sa ating espiritual na buhay, sa ating mga kaluluwa. Nawa ay napapaalalahanan tayo ng talatang ito, mga kapatid. Naunguna sa lahat, naibig ng Diyos na tayo lumago sa ating pananampalataya. Naibig ng Diyos na magkaroon tayo ng malasakit sa ating kaluluwa. Sabi ni John Piper,
I think delighting yourself in the Lord is another way of saying, love the Lord your God with all your heart. So, ibig sabihin, sa isang banda daw, ang kagalakan o ang pagnanais ng isang mananampalataya sa Panginoon ay katumbas o katulad ng pagsasabi natin na mahal natin ang Panginoon with all our heart. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 37, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Isang katotohanan na kung sinasabi mo na iniibig mo si Kristo, ay tunay na may bunga din ito ng kagalakan at kaligayahan sa Kanya lamang. So kung ang isang mananampalataya ay talagang tunay na may kagalakan at tunay na may kaligayahan sa Panginoon, ito ay patunay ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ito'y mahalin tulad sa ating mga asawa. Kung talaga tayo ay nagagalak sa ating mga mister, sa ating mga misis, ay talagang kasunod nito na mas lalo natin silang mamahalin. Marami mang pagsubok dumarating din sa buhay ng isang mag-asawa. Alam natin ito. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ipanalangin natin na ang pagsasama natin bilang mga mag-aasawa din talagang magkakaroon ng tunay na kagalakan. At ito'y uuwi upang mas lalong lumago din ang pag-ibig at pagmamahal natin sa kanila. Ganito rin sa Panginoon. Kung tayo'y nagagalak, inuulit ko, kung ating kagalakan at ang ating kaligayahan, ang ating pagnanais ay nasa Panginoon, kung ito ay nakikita sa ating mga buhay bilang mananampalataya, ito rin ang nagpapatunay na talagang minamahal at mahal natin ang Panginoon. Kung sinasabi natin na iniibig natin si Kristo, nakikita ito sa ating mga buhay. Ito ay may bunga. Hindi lang natin sinasabi na minamahal natin ang Diyos, ngunit ito ay hanggang sa salita lamang. Kailangan ito ay nakikita sa gawa. Maraming mga mananampalataya na sinasabi nila, mahal nila ang Diyos. Ngunit hindi ito makita sa kanilang mga buhay. Na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Puro reklamo. Pag isang mananampalataya, puro reklamo sa buhay, walang kagalakan sa Panginoon. Walang kasapatan sa Panginoon. Puro pagdaramdam sa Diyos. Nakalulungkot, ngunit isang katotohanan na dapat hingi ng tawad at pagsisihan. Hindi natin maaaring sabihin o kailanman hindi magiging totoo ang pag-ibig natin sa Diyos kung wala tayong kagalakan at kaligayahan sa Kanya. Para sa ating mga mananampalataya, gaano tayo nagagalak sa Diyos? Gaano tayo nagagalak kay Kristo? Tunay bang may kaligayahan tayo sa Kanya? At sa paglakad natin, bilang Kanyang mga alagad, napipilitan lang ba tayo na magalak? O maging maligaya sa piling niya? Napakahirap kung ang isang mananampalataya ay nagpapanggap na siya ay nagagalak o nagpapakaligaya sa Panginoon. Kung siya ay napipilitan, ito rin ay ipapakita
ng Panginoon. Alam na alam ng Diyos kung tayo nagkukunwari lamang. Dahil isang mananampalataya na may kagalakan at kaligayahan kay Kristo, at kung lumalago siya sa aspetong ito, kitang-kita sa kanyang buhay. Kitang-kita sa kanyang paglakad bilang mananampalataya. Ang tunay na kagalakan at kaligayahan kay Kristo ng isang mananampalataya ay nagbubunsod sa kanya upang mas lalong magsumikap na kilalanin siya bilang Diyos na tagapagligtas at hari ng kanyang buhay. Kung tunay na may kagalakan at kaligayahan kay Kristo, mas lalong nag-aalab ang paglilingkod sa Kanya at mas lalo nating inaasam na maglingkod sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Kung tunay na may kagalakan ng isang mananampalataya, nagiging mas aktibo tayo, nagampanan ang mga bagay na makatutulong upang tayo'y mapalakas at lumago ang ating buhay espiritual. Kung tunay na may kagalakan at kaligayahan kay Kristo, hindi tayo nagiging pabaya o hindi tayo magiging pabaya, ngunit sa lahat, mas magiging maingat na lumakad ng may kabanalan at katuwiran. Kung tunay na may kagalakan at kaligayahan kay Kristo, mas lalong tumitindi ang ating awa at malasakit sa mga tao na wala pang pagkakakilala sa Kanya. Dahil ang kagalakan at kaligayahang ito ay nagtutulak sa atin upang mas lalo pang ibahagi, ipamalita ang Kanyang salita. Magpatotoo sa Kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Mas lalo nating ipinagmamalaki at kinararangal si Kristo at ang Kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Ito'y bunga ng kagalakan natin sa Panginoon. At nais natin itong maranasan ng iba, na magalak din sila sa ating Panginoon. Sa paanong paraan? Kailangan marinig ang salita ng Diyos. Kailangan marinig ang ebanghelyo ng Panginoon ng isang taong makasalanan. At panghuli, bilang mga mananampalataya, kung tunay tayong may kagalakan at kaligayahan kay Kristo, mayroon din tayo nito para sa ating mga kapatiran. Para sa ating mga kapatid kay Kristo, mayroon tayong kagalakan at kaligayahan sa ating kapatiran. Unang-una sa Panginoon, ang ating kagalakan at pag-ibig, kung ito'y lubos, kung ito'y ganap, kung ito'y totoo, it will manifest sa ating mga kapatid sa Panginoon. Nagagalak tayo na sila ay makita. Namimiss din natin sila kung hindi natin sila makita. Maraming pagkakataon, tuwing Lord's Day lang nagkikita ang magkakapatid. Dahil sa providensya ng Panginoon. Kung ito lang ang araw na nakikita natin ang ating kapatid sa araw ng linggo, i-grab din natin yung pagkakataon na ito. Kausapin natin sila. Hindi lang kamayan. Mahalaga naman na kamayan at yakapin natin ang kapatid natin. Kausapin natin sila, kumustahin natin sila. Ito rin yung panahon na tayo magpalakasan. Bilang magkakapatid sa Panginoon. Lahat ng bagay, mahirap. Totoo yan. Lahat ng bagay ay napipigilan nating gawin at ayaw nating gawin. Na para bang ito'y labag sa ating kalooban. Ngunit mga kapatid, hindi tayo niligtas ng Panginoon para mabuhay tayo sa ating sarili. Tayo iniligtas ng Panginoon. Katulad ni Kristo, na kung paanong isinakripisyo ang kanyang buhay
tayo rin naman ay pinapaalalahan at tinatawagan na magsakripisyo. Unang-una, sa ating Panginoong Jesucristo at pangalawa, para sa ating mga kapatid. Maganda itong pagsusuri sa ating mga puso. Tunay ba tayong nagagalak sa ating mga kapatid kung sila ay ating nakikita at nakakasalamuha? Sapat na ba ang linggo lamang parang sila ay makita at makasalamuha? O tayo gumagawa ng paraan o sa ibang araw na sila man din ay makasama? Fellowship, napakahalaga. At sa ating fellowship, mga kapatid, nagagalak ba tayong pag-usapan ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Nagagalak ba tayong pag-usapan ang ginagawa ng Diyos na pag-sanctify sa atin bilang mga mananampalataya, kung saan area tayo nahihirapan dati, ngunit sa biyaya ng Diyos tayo lumalago? Napapalakas ba? Ang ating kapatid sa tuwing tayo ay mayroong fellowship sa kanila? Nawa sa ating iglesia, ipagkaloob ng Diyos na mas lumago tayo sa kagalakan natin sa ating mga kapatid. Huwag natin ipagdamot ang pagkakataon tuwing sila'y ating nakikita. Huwag nating ipagdamot ang mga araw na nagkakaroon tayo ng communion with them. I-cherish natin ang mga araw na kakasama natin ang ating mga kapatid. Inuulit ko, ang kagalakan, ang tunay na kagalakan sa Panginoon, ang tunay na kasapatan sa Panginoon, ay nagbubunga ng tunay na pag-ibig sa Kanya. At kung mangyari ito, nagre-reflect ito, nagmamanifest ito sa ating mga kapatiran at sa Kanyang iglesia. Sa ating iglesia, huwag din natin kalimutan. Nawa magkaroon din tayo ng kagalakan at pagmamahal sa iglesia na ito na itinanim ng Panginoon. Ilang taon na ang nakakaraan. Ang iglesia na binili ng Panginoon ng Kanyang dugo. Namatay ang Panginoon sa Kanyang iglesia. Dito ka dinala ng Panginoon sa Kanyang iglesia. Dito mo narinig ang ebanghelyo ng Panginoon. Marapat lamang na magalak ka, kapatid. Marapat lamang na ibigin mo ang Kanyang iglesia. Dahil buhay, dugo ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang pinangbayad at Kanyang pinangbili sa iglesyang ito. Kaya maging paalala sa iyo, ito ang panahon, kung narinig mo ang mensaheng ito, ito ang panahon para sa ating lahat na magalak tayo sa iglesia ng Diyos. Na ibigin natin ang iglesia ng Diyos. Kung meron tayo mga panahon at pagkakataon na nagkasala tayo, nawalan tayo ng gana, nawalan tayo ng kagalakan, hingin natin ang tawad at pagsisihan natin. Mabiyaya ang Diyos. Hanggang ngayon, bukas ang biyaya ng Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan.
Kung tunay din tayong may kagalakan sa ating Panginoong Hesukristo, magbubunga rin ito ng tunay na kagalakan sa kanyang iglesia at pag-ibig sa kanyang iglesia. Para sa mga wala pa sa Panginoong Hesukristo, anong kagalakan o kaligayahan mayroon ka sa Diyos? Ano ang ninanasa? Anong puso mo na ibibigay sa iyo ng Diyos? Magandang buhay, kayamanan, ng sasakyan. Kaibigan, ang katotohanan, ang isang taong namumuhay sa kasalanan at wala si Kristo sa kanyang buhay, kailanman hindi niya magagawang magalak o wala siyang kagalakan sa Diyos. Ang kanyang kagalakan at kaligayahan ay masunod ang kanyang sarili, masunod ang pita ng kanyang laman, at masunod ang ibinubulong ni Satanas. At ito ay kamuhian at kapuotan ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy at pamumuhay sa kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit wala kang kagalakan sa Panginoon. Dahil sa iyong kasalanan. Dahil sa patuloy na kagalakan mo sa kasalanan, ay nagiging dahilan ito upang hindi ka magkaroon ng kagalakan sa Panginoon. Ngunit gaya ng sinabi ko nung una, napakamabiyaya ng Diyos. Dahil kahit sa mga oras na ito, naririnig mo ang mensahe niya, magalak ka sa Diyos. Magalak ka sa paanyaya ng Ebanghelyo na naririnig mo sa mga oras na ito. Wala kang ibang gagawin kung hindi tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Talikuran mo, kaibigan, ang iyong kasalanan, pagsisihan mo ito, huwag ka magtiwala sa sarili mo o kahit anuman ang inaakala mo na makapagliligtas sa iyo, mabubuting gawa mo, ang suhul mo sa Panginoon, hindi masusuhulan ng Panginoon. Hindi masusuhulan ng Panginoon para maranasan mo ang kaligtasan mo. Maliban lang kung ikaw ay mananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sapat na ito. Sapat na ito, kaibigan. Pagsisihan, talikuran ng iyong kasalanan, manampalataya sa kasapatan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo na dumaloy doon para sa ikaililigtas ng kanyang mga tao. At kung magkagayon, hindi bingi ang Diyos. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin ka, kaibigan, na nagsisi at tumalikod sa iyong kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng tunay na kagalakan at kaligayahan sa Diyos. Ito ang nasa ng puso ng isang taong nagtamo ng kaligtasan buhat kay Kristo, ang magkaroon ng tunay na kagalakan at kaligayahan sa Diyos. Huwag mo na itong patagalin at huwag mong pagmatigasin ang iyong puso, kaibigan, dahil ang hatol ng Diyos ang siyang magwawakas sa iyong buhay kung ikaw ay patuloy na tumanggi sa panawagan ng Ebanghelyo. Tayo ay manalangin.
Tunay nga, o aming Panginoon, mahirap sa amin, kahit sa aming mga iniligtas mo, na magkaroon kami ng kagalakan, na magkaroon kami ng sapatan sa iyo, aming Panginoon. Ngunit ito ang inuutos ng iyong salita. Nabasa namin, napag-aralan namin, nabigyan kami ng mga paalala, ng kaunawaan patungkol sa talata ng Psalm chapter 37, verse 4, na kami dapat na magpakaligaya sa Panginoon. Na kami dapat siya ang aming maging kasapatan sa aming mga buhay. Mahirap ito, O Diyos. Lalo pa kung kami ay nakakaranas ng mabibigat na providensya sa aming mga buhay. Ngunit gamitin mo rin ito upang kami ay lalong mapalalahanan katulad ni Job, na kahit ang daming naranasan, ang bibigat sa kanyang buhay, bilang iyong tao, may kagalakan, may kasapatan sa aming Panginoon. Ni ayaw kang sumpain. O Panginoon, nawa ay maging ganito rin kami. Sa kabila ng aming nararanasan, anuman ang aming nararanasan, maging ikaw, O Panginoon, ang aming tanging kagalakan, kasapatan sa aming mga buhay. At ito'y patunay na ikaw ay aming iniibig at minamahal. At ito'y magbubunga din ng pag-ibig namin sa aming mga kapatid at sa iyong iglesia. Tulungan mo din ang mga naririto na wala pang pagkakakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Nawa nakita nila na kahit kailan, hindi nila magawang magalak sa Panginoon. Na kahit kailan, hindi nila magawa na ang Diyos ang kanilang magiging kasapatan hanggat sila ay nasa kasalanan. Kailangan ang kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Sa paanong paraan? Nawa ito ay kanilang naunawaan at nakita na si Kristo ang tanging daan para sa kapatawaran ng aming kasalanan at kaligtasan ng aming kaluluwa sa apoy ng impyerno. Nawa sila'y magsisi, talikuran ng kasalanan at tunay na manampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, O aming Panginoon, sa nalalabi pang oras sa hapon na ito. At kung mayroon kaming pagkakataon, at kung loloobin mo, nawa ang kagalakan ito na aming nararanasan sa aming Panginoong Jesucristo, huwag namin ikahiya, ipamalita namin ito, ipagmalaki namin, ikarangal, at mas luwalhatiin namin ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa mensahe ng iyong salita. Nawa, magligtas ka ng marami sa hapon na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.